Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programa and this is Solution with Laverne Duhot. Of course, that's me. Ako po ang inyong kaibigan at inyong makakasama mula ngayon hanggang mamaya. So please join me at tayo po ay mapagpala sa ating mga pag-uusapan. At tinitiyak ko po na kayo po ay mapapagpala, matututo sa ating mga pag-uusapan at tatalakayin. Dito po yan sa ating programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And of course, dahil solution po ito, meron tayong tanong na atin pong hanapin ang tugon mula mismo sa salita ng Panginoon. Pero before that, gusto muna nating batiin ang lahat na ating mga kababayan na nanunood sa labas ng Pilipinas sa mapagpalang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. And of course, sa ating po mga kababayan dito sa buong Pilipinas, saan man po kayong panig na ating bansa, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dahil tayo po ay sumasanyo every Tuesday night at 7:30. At maraming salamat po sa mga awiting ating napakinggan. Ngayon po ay ganap ng 37 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At salamat sa mga awiting ating napakinggan mula sa Papuri 22, Kapayapaan. And yan po isunundan ng ating version ng amin pong church. Kinover po yan ng church, ang live version ng Babalikan Mo Ako. Originally, that is part ng Papuri 2023 album na dalayan ko po na napagpala kayo sa mensahe na tayo po ay muling babalikan ng Panginoon soon and very soon. And ngayon pong gabi ito, as I've said kanina, ay maganda po yung pag-uusapan natin. Isang tanong na bibigyan po sa atin ng tugon ng salita ng Panginoon. But before that, ay gusto ko muna batiin ng ating mga kaibigan sa TikTok, sa atin pong iba't ibang mga media platforms na kasama natin tonight. Maraming salamat sa mga kaibigan din natin sa ating Facebook Live. Mapagpalang gabi po sa atin sa buong Pilipinas at isang mabiyayang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat sa buong sa buong mundo. Yan. So, si Berry nag-comment, maraming salamat for joining me tonight, and of course, mga kaibigan natin na nanonood sa ating Facebook page. Maraming salamat, binabati natin sila Ate Jackie at Kuya Makoy Alcantara na na-mix natin ng Sunday. Ate Jackie, kumusta na kayo? Sila Sister Sala Flores, good evening. Of course, si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, good evening po Nanay. Kumusta po kayo? Si Sister Gigi Cristobal Mendoza, maraming salamat po sa inyo. At dalayan ko po na kayo po ay mananatili hanggang mamaya at huwag kayong liliban sa ating pag-uusapan. Brother Andy Magalo, magandang gabi po sa inyo. Sister Sally Geronimo Rayo, of course, ay kasama natin. Gayun din si Ate Maisa Lapus, magandang gabi po sa inyo. Of course, hindi uma-absent si Brother Fidel Gabiola, kasama ng kanyang anak si Ate Chi. Nakasama rin natin ngayon. Good evening sa iyo at kay Tita Pinky. Magandang gabi po sa inyo. Si Tita Pinky, si Tita Rosa Hamil, yun ang kanyang pangalan sa Facebook. And of course, Ate Andeng. Ate Andeng, ako maraming salamat. Napakasarap po ng inyong pinadala sa amin last Sunday. Talagang, di ko lang pala paborito naming lahat. At parang sa isang iglap, naubos kagad yung pinadala sa amin. Maraming salamat sa isang napakasarap na ulam. Inulam namin. Monday lunch namin. Yan. So maraming salamat muli. And of course, kasama rin natin si Sister Maylene Petalino Magadia mula sa Qatar and si Sister Maria Dolores Santa Ana nanonood ngayon at kasama natin. Of course, pinabati rin natin si Brother Joel and Don Castro. Kanina pa po, nagpasabi na siya na makakasama natin tonight. And kaibigan, kung kayo po ay napapagpala sa ating mga pinag-uusapan at kayo po ay naniniwala, please, ako po ay maglalambing laang kung maaari. Paki-share po yung ating broadcast at nang sa gayon ay mapagpala din ang inyong mga kaibigan, kakilala at higit sa lahat ang inyong mga kapamilya. And of course, John Soleta, good evening po sa inyo. Maraming salamat din kay Brother Philip Joshua Ballesteros Vitales, and of course sa kanyang mama na si Sister Norma Vitales na I believe na nasa Pilipinas na. Magandang gabi po sa inyo. And please, pakishare po yung ating broadcast ang sa gayon ay mas malawak po ang maaabot ng ating programa. And kinanay Medi Remo na nakasama natin last Sunday, good evening po sa inyo. And Sister Mabel Anglisa, I believe
She's from Cebu, hindi ako nagkahamali. Good evening po sa inyo. And tonight, ang pag-uusapan natin ay talagang napapanahon at dalayan ko po ay mapagpala kayo and especially sa mga taong natatakot po sa talatang ito. So unahan ko na kayo, yung Matthew chapter 24:13. Kaya po ito ay binigyan ko ng title na Enduring to the End Explained. Ito po yung message title natin o yung ating episode for tonight, Enduring to the End Explained. So alamin natin ano ba talaga ang ibig po ipabatid sa atin o ibig na ipahatid sa atin ng Matthew 24:13. Of course, sa pagpapatuloy po yan na ating programa dito lang sa At tuloy-tuloy po ang inyong pagtutok dito pa rin sa inyong programa at ito po ang ating Bible study online na kung tawagin ay Solution with Laverne Ducot. And of course, ako po ang inyong Bible study leader for tonight. And of course, every Tuesday night. At para po sa kabatiran ng mga baguhan nating kasama, ito po ay pinag-uusapan natin ang mensahe sa atin ng Panginoon at sa mga nalilito ay ito po ibibigyan ng linaw sa atin ng mismong salita ng Panginoon. And ang atin pong message for today ay gaya na sinabi ko kanina, it's all about Matthew chapter 24:13. Enduring to the end. Kasi alamin natin, explain natin para kanino ba talaga ibinigay po ang mensaheng ito. Is it for the believers or for the unbelievers? Or para kanino ba talaga? At pag-usapan natin. So ito po yung ating question for tonight na gusto ko po kayo po ay aming kasama at magbibigay ng inyong ilalaman ng inyong mga puso. Is Matthew 24:13 written to Christians or to the Church of God? Pag sinabi nating Church of God, sila po yung tayo po yung mga taong tinanggap ang Panginoong Hesukristo na nampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So pag sinabing Church of God, tayo po yung mga mananampalataya o mga born-again Christians na yung tipong mga taong ibinigay ang buhay sa Diyos. O actually, mas tamang termino talaga yung mga taong inangkin ang buhay ng Diyos. Yun ang mas wastong termino talaga eh. Kasi wala naman tayong ibibigay talaga sa Diyos eh. Bagkus ang Diyos po sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. So tayo po yung mga tinaguri ang mga born-again Christians, mga sambahan ng Diyos. Tayo yung church ng ating Panginoon. So para kanino ba talaga itong Matthew 24:13? And as we move on sa ating mga pag-uusapan, yung Matthew 24 po ay kilala po ng ipinapakilala po sa mga tao bilang tinatawag na the Olivet Discourse. Yan po ay ayon sa mga theologians. And of course, ito rin naman po talaga ang Olivet Discourse. Now, what is the Olivet Discourse? The Olivet Discourse is the name given to the orderly and a major teaching given by Jesus Christ on the Mount of Olives about the end times, the destruction of the Jerusalem temple that was fulfilled in AD 70 already, and the second coming of Christ. This discourse is recorded in Matthew chapter 24, 25, and parallel accounts which provide additional details are found in Mark 13 and Luke chapter 21. So bakit Olivet Discourse? Because it speaks of the second coming of Christ. Kaya po siya Olivet Discourse dahil meron pong diskursong naganap doon sa Mount of Olives. And of course, pag sinabi nating second coming, yan po ay merong two phases. The first phase, which we believe, is the rapture of the church. Pag sinabi nating rapture of the church, ang Panginoon po ay bababa, pero katatagpuin lamang po tayo sa alapaap. Tayo mga mananampalataya. Hindi po siya bababa dito sa lupa. Jesus will be coming for the saints like you and like me. Or we call it the church. Tayo po yung tinatawag din ng mga bride of Christ. So Jesus, once again, the rapture of the churches, Jesus will be coming for the church. So ano naman po yung second phase ng second coming? It's the second coming of Christ. Kung saan Jesus will be coming with the church at touchdown, Mount of Olives. Kaya nga po itong diskurso na ito ay kaya siya tinawag na Olivet Discourse because sa pagkakataon pong ito, bababa na ang Panginoong Jesus at siya po itatapak na sa Mount of Olives. At ito po ay isang hula na ibinigay sa atin ng Zechariah chapter 14 verse 4. Basahin natin. And in that day, His feet, yung His po dito, referring to the Messiah, of course,
our Lord Jesus Christ will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west. So ito pong ibig sabihin ng Olivet Discourse. It's all about, gaya na binasa natin kanina, about the end times, about yung pagkasira ng Second Temple ng Jerusalem, which happened in AD 70. And of course, it's all about the second coming of Christ. Kaya po siya tinawag na Olivet Discourse. So tayo po mga mananampalataya, dapat ay hindi po tayo natatakot naman pag pinag-uusapan ng mga bagay-bagay nito, because pag nangyari na po itong second coming, tayo po ay kasama ng Panginoon. Bakit tayo kasama ng Panginoon? Because before the second coming of Christ, tayo po muna ay na-rapture. That is the first phase of the second coming of Christ, rapture of the church. Kasi kasama ka. Kung ikaw ay mananampalataya, that's the first requirement. Ikalawang requirement, nabubuhay at nananatili. Ibig sabihin talagang expectant sa pagbabalik ng Panginoon. Kasama po kayo when the rapture will take place. Kung kailan po yun, di ko alam, pero definitely you will be going up. Ayun po ang napakagandang paalaala at pangako sa atin ng Diyos. At sa mga pangyayari pong ito, hindi po tayo dapat natatakot, because ang sinasabi po dito ng Biblia, it's our blessed hope. O sa Tagalog, nilagay ko po ito sa awitin nating babalikan mo ako, pinagpalang pag-asa. Bagaman marami po sa mga mananampalataya sa ngayon, hindi na po ito pinag-uusapan sa church. At ito po yung advokasya namin sa ating church, sa Solution Grace Church, na gusto nating buhayin at talaga namang ipangalandakan sa mga mananampalataya at sa mga tao na muli pong magbabalik ang Panginoon para sa kanyang mga minamahal. At hindi po ito isang araw na dapat kinatatakutan. Ngayon, bagaman marami po mga churches talaga ang natatakot kapag pinag-uusapan po ito, dahil alam ko pong hindi po nila naririnig talaga ang tunay na mensahe ng tinatawag nating pinagpalang pag-asa or blessed hope. So, pag pinag-uusapan ng rapture of the church, dapat po ay naggagalak ang bawat mananampalataya. Because once again, ito po ang ating blessed hope according to Titus 2:13. Ibigay ko po sa inyo yung talata. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So tayo po, ang posture natin, hindi tayo nakayuko at nanlulumo. Ito po yung palagi akong sinasabi. Ito po yung posture ng mga tao sa mundo, mga unbelievers. Kasi talagang manlulumo ka sa mga nangyayari sa paligid natin, hindi lamang po sa bansang Pilipinas, bagkus sa buong mundo. Pero kung kayo po'y mananampalataya na ating Panginoon Hesukristo, hindi tayo nakayuko at nanlulumo, bagkus tayo po ay nakatingala at talaga naman nagagalak. Bakit kamo? Dahil atin pong inaantabayanan yung ating pinagpalang pag-asa. Itong ating blessed hope na kung saan at kung kailan tayo po ay susunduin at babalikan mismo ng ating Panginoon. Kaya nga po, pinlay namin kanina yung song natin, yung cover natin ng Babalikan Mo Ako. And by the way, yung pong Babalikan Mo Ako na ating pong pinlay kanina ay mula po sa pag-awit live rendition po na ating Solution Praise and Worship Team. Ito po yung ating Praise and Worship Team sa Solution Grace Church, at maraming salamat kay Ate Chi Gabiola na pinangunahan tayo sa pag-awit niyan. Ito po ay recorded November 10 last year, 2025. So tayo po talagang excited about the rapture of the church. Now, bakit po kaya sa tingin niyo hindi naaaliw at hindi po naiengganyo ang mga mananampalataya? Marami po ito nakakalungkot kapag pinag-uusapan ng rapture of the church. At bakit kaya marami sa kanila ang hindi sigurado, bagaman sila po'y mananampalataya na o Christian, hindi po sila excited about the rapture of the church. Alam niyo kung bakit? Because of these two verses. Pero sa dalawang verse na ito, yung isa lamang po yung ating bibigyan ng pansin. Isa po sa mga talatang ito ay ibibigay ko sa inyo. It's found in Matthew chapter 24 verse 24, which tells us, "For the false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect." Now, yung pong elect dito ay kung gusto niyo pong malaman kung sino po ito, tinalahid na po natin ito sa mga nakalipas nating pag-aaral. Well, pwede niyo pong hanapin sa ating archive itong message title na ito. Now, ito po isa sa mga talatang kinatatakutan kasi akala nila yung pong elect dito ay mga mananampalataya. But the truth is, hindi po mananampalataya ang tinutukoy ng Matthew 24 verse 24, but the Jewish people or the Jews. Now, isa pang talata na kinatatakutan ng mga mananampalataya, kaya ayaw nilang pinag-uusapan ang rapture of the church. It's found in Matthew 24 verse 13 this time. Ano naman pong sinasabi nito? "But he
who endures to the end shall be saved. Sa Tagalog, basahin natin sa Mabuting Balita, Biblia. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Now, sino dito yung tinatawag na siyang? O sa English ay he. Sino dito yung mga tinutukoy na he na maliligtas? Well, mga kapatid, I've got good news for you. Hindi po tayo itong mga mananampalataya. Kasi tayo po mga mananampalataya, nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, kaya ka tinawag na mananampalataya, ligtas ka na. Now, Pastor, paano ko makakasiguradong ligtas na ako? Dahil nung tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon na tagapagligtas at nanampalataya ka sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, automatic po ito. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay suma sa inyo na at mananahan na sa inyong born-again spirit for how long? Forever. Hindi na po siya aalis sa inyo. Kaya nga po, He will be with you. He will abide with you. He will stay with you for how long? Forever. Now, kung umalis po ang banal na Espiritu sa inyo, which will not happen, iyon po, talagang mawawala ang kaligtasan nyo. Pero gaya na sinabi ko, hindi po mangyayari yun. Kasi sabi ng Panginoon, He will abide. He, referring to the Holy Spirit, will abide with you for how long? Forever. And the word abide, it also means, will stay with you forever. So bilang mananampalataya, talaga pong ligtas na tayo. Bakit marami mananampalataya sa ngayon? Inaakin po nila ang Matthew 24:13 na kung saan ito po yung ating mga pag-uusapan. Amen. Now, bago natin pagyamanin po ang pag-uusap tungkol sa Matthew 24:13, alam niyo po, marami po mga mananampalataya rin sa ngayon ang nalulungkot. Sinasabi nila, naku, bakit iba-iba na ang turo ng mga nagsusulputan sa ngayon at marami rin po mga unbelievers sinasabi nila ang mga relihiyon, samot-sari na ang katuruan pero iisa lang naman yan. Di ba? Meron tayong mga ini-invite sa church sinasabi nila, nako, pare-parehos lang naman yan. Yung iba nga, iba-ibang tinuturo. Now, ito po mga nagsusulputan at mga panggugulong pagtuturo. Hindi po kayo dapat magtaka because in the last days, talaga pong sabi po ng Biblia, this will take place talaga yung tinatawag na pagtalikod sa tamang katuruan o tinatawag po ng Biblia na apostasy. Taken from the Greek word apostasia. Now, ito po ay nakatala na sa Biblia that in the last days, apostasy or yung tinatawag na pagtalikod sa tamang katuruan, talagang it will come to pass. Basahin natin ang sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. And the man of sin is revealed, the son of perdition. Now take note, let's have a word study. Yung pong words dito na falling away, in Greek, that is just one word. Apostasia. Come on, church. Say this with me. Apostasia. It means rebellion, falling away, turning away, departure from the faith, going to the opposite direction. Now, it will come first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. So, isa po sa mga nangyayari po sa kasalukuyan, talagang marami po ang tatalikod sa pananampalataya. Even po yung mga kilala nating pastor. Ako, dami nating kilalang pastor. Dati nagtuturo ng rapture, ngayon po hindi na naniniwala. Now, this is apostasy. That in the last days, mangyayari po ito. But, after the rapture of the church, sabi po ng Apostol Pablo, hindi lang po basta apostasy ang mangyayari. Great apostasy. Masidhing pagtalikod sa tamang katuruan. Ito po ay pinapatatuhanan po sa atin ng 1 Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit expressly says that in latter days or latter times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Now, mga kapatid, ito po ay sinabi sa atin ng Biblia nang sa gayon ay paniwalaan po natin kapag ito'y nangyayari na, ay tayo po ilanong manampalataya sa ating Diyos. At ito po ay itinala na niya, isinulat na niya sa pamagitan po ng ni Isaiah o ni Isaias. Mababasa natin sa Isaiah chapter 42 verse 9, and it says, Behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Ganito rin po ang sinabi ng Panginoong Jesus. Nang sa gayon, isinulat na noon pa man para pag ito po ay nangyayari na at nangyayari na po sa kapanahonan natin, ang ating pong pananampalataya ay mag-ibayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Now, let's read John chapter 14 verse 29. Ano pong sabi ng Panginoon sa atin dito? And now, I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Di ba mga kapatid?
Napakadakila po na ating Panginoon at talagang basta sinabi niya, it will come to pass. At ang maganda po dito, ito pa mga nakasulat sa Biblia, written so many years ago, pero it's happening in our time. Talaga naman pong naniniwala ako, we are the rapture generation. Wow! Amen. So if you believe that you are part of the rapture generation, by faith, kindly pakilagay po sa ating comment section, I am part of the rapture generation. Amen and amen. So what about Matthew chapter 24 verse 13? Balikan po natin yung ating key verse for tonight. But he who endures to the end shall be saved. But he, naku, sino tong hina ito? Who endures to the end shall be saved. Sa Tagalog, basahin po natin sa Mabuting Balita Biblia. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito po ang talatang kinatatakutan ng maraming mananampalataya at nakakalungkot. Kadalasan po ginagamit itong panakot din ng mga pastor. Mga pastor, wag po ninyo ginagamit ang panakot ng talatang ito sa inyong kawan, sa mga tupang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Because the truth is, hindi po para sa sambahan, hindi po for the Church of God ang talatang ito. Hindi po for Christians. And I'm telling you, with all confidence, ang confidence ko po sa salita ng Panginoon, hindi po ito isinulat para sa atin. Bakit ka gano'n na lang ka-confident? Pastor, it's because bilang mga mananampalataya, hindi mo kailangan manatiling tapat hanggang wakas para ikay maligtas. Ang kinakailangan mo lang gawin para ikay maligtas, ikaw ay manampalataya, ipahayag mo na si Jesus ang iyong Panginoon na tagapagligtas at maniwala ka na siya ay nabuhay mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. That's Romans chapter 10 verse 9. And mga kapatid, wag natin kakaligtaan na tayo po naligtas mamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi po sa ating mga ginawa o mga ginagawa at mga gagawin pa in the future. Kasi kung kayo po'y mananatiling tapat hanggang wakas at kung pinakahawakan yung talatang ito at magiging sanhi para ikaw ay maligtas, masisira po ang iyong theology. Dahil once again, gusto ko po ibigay sa inyo itong paalala sa atin. Kasi pinaalala ko na kanina that we have been saved by grace alone, through Christ alone, by faith alone. It's found in Ephesians chapter 2 verse 9. Basahin natin ang talatang ito. For by grace, ano yung grace? Undeserved favor. Hindi tayo deserving pero binigay sa atin ng Diyos ang biyaya ito. Undeserved favor, unearned favor, unmerited favor. Ibig sabihin, wala tayong iniambag. So, for by grace we have been saved through faith and that not of yourselves. So, ibig sabihin, wala po tayong ginawa talaga. It is the gift of God. The word gift here is charis. Pag sinabing gift, anong ginagawa mo sa gift? Anong ginagawa natin sa gift? Una, pinapaniwalaan. Pangalawa, tinatanggap. So, ang kaligtasan po natin, hindi nakabase sa ating mga ginawa, mga ginagawa o mga gagawin pa. Now, bakit? Kasi po sabi ng verse 9 ng Ephesians chapter 2, let me give it to you. Not of works lest anyone should boast. So wala talaga tayong pagyayabang kasi nga po ang ating kaligtasan ay hindi po bunga ng ating mga pagtatrabaho o mga ginawa at mga ginagawa. Kaya po yung Matthew 24:13 ay hindi po isinulat para sa mga mananampalatayang kagaya ko. Ito po ay isinulat para po sa mga Hudyo because actually Matthew 24 is specifically written to the Jews. But also it's written for us the Gentiles, for the church. That's good news. Dapat po panghawakan natin. And Matthew chapter 24, hindi po ito rapture verses. Ito po ay tungkol sa tribulation period. And of course, may part po dito, pinag-usapan din yung AD 70, what happened in AD 70. Now, ang mga rapture verses po, matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 4, 1 Corinthians chapter 15. Yan, mga rapture verses. Pero ang Matthew chapter 24, marami po nagkakamali dito, even po mga kapatid natin, mga kapastoran, ay pag pinag-usapan na ang rapture, talaga naman pumupunta po sila sa Matthew chapter 24. So once again, Matthew 24, it's all about yung pagkasira ng templo in AD 70. May tinalahi po dyan. It's all about the teachings po ni Jesus about the end times and of course, the second coming of Christ. Amen. Not he will touch down Mount of Olives. Kaya nga po ang tawag sa Matthew 24, 25 ay the Olivet Discourse. Kasi po bababa ang Panginoon sa second coming, bababa siya sa lupa. Touchdown Mount of Olives.
Amen and amen. Now, tayo po bilang mga mananampalataya, makakaasa tayo na hindi po mawawala ating kaligtasan. You know why? Because sabi ng John 10 verse 28 to 29, sabi po mismo na ating Panginoon Hesukristo, and I quote, "And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand." Why? Because nasa pangangalaga po tayo ng ating Panginoon Hesukristo. At tayo po ay nasa kanyang mga kamay. At sundan pa po natin ang verse 29, still with John chapter 10. "My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand." Wow, tayo po ay nasa pag-iingat na ng kamay ng ating Panginoong Hesukristo at nasa mga palad pa tayo ng ating Panginoong Diyos. Gaano ka ka-safe nun, mga kapatid? Kaya hindi po talaga pwedeng mawala ang ating kaligtasan. Amen and amen. So if you believe that, pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. At tayo po, hindi po natatapos dito. Nasa pag-iingat tayo ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga kamay at gayon din sa kamay na ating Panginoong Diyos, tayo pa ay silyado ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 1 verse 13. "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places." Now, mukhang mali itong nailagay natin dito. Basahin ko na lang yung 13. Ayusin natin ito mamaya. Ang sabi po ng Ephesians 1:13, "In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise." Take note, nasa kamay ka na ng Panginoong Jesus, nasa kamay ka rin ng Panginoong Diyos, silyado ka pa ng banal na Espiritu. Now, paano mawawala ang iyong kaligtasan? That's Ephesians 1:13. Mali lang po yung nalagay nating verse dito. Pero ang sinasabi po ng Ephesians 1:13, tayo po ay silyado ng banal na Espiritu. You were sealed. You were past tense. Ibig sabihin, silyado ka na. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen and amen. Now, gaya po na sinabi ko kanina, let's go back to our key verse, Matthew chapter 24:13. Yung Matthew 24 po, it's all about the tribulation period and not the rapture of the church. Wala po mga prophecy tayo hinihintay tungkol sa rapture. Ang rapture po, the Bible calls it, and even po ibang mga theologians, it's an imminent event. Pag sinabing imminent event, it can happen anytime. It doesn't require any prophetic signs. Wala na pong prophetic signs ang rapture. Yung sinasabi ng iba, nagkakagulo na, malapit na ang rapture. Hindi po. Pwede yun. Yung po mga prophetic signs, ito po ay para sa second coming. Now, ang rapture po, as I've said kanina, it's an imminent event. Wala na po tayong hinihintay pang mga signs. It can happen today, pwedeng habang nagsasalita ako, or after the Bible study, or pwedeng bukas, pwede pong sa makalawa, pwedeng next week. So it's an imminent event. Ang second coming naman po, yung mababasa natin sa Matthew 24, yan po ay mga prophetic signs na bago mangyari o mga mangyayari kapag naganap na po ang second coming o bago mangyari ang second coming. So, ang Matthew 24 po, it's all about the tribulation period, kung saan ito po yung panahon na ibubuhos na po ng Diyos ang kanyang galit at puot sa mundong ito. Na kung saan ang mabuting balita ay wala na po tayo, wala na po ang Church of God, wala na ang church, wala ka na mababasa. Pero ang nakakalungkot, yung mga hindi po nanampalataya sa Panginoon at hindi po nila itinalaga ang Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila po ang makakaranas ng pagbuhos ng galit at puot ng Diyos sa mundong ito dahil nananatili pa rin sila dito sa mundong ito. Now, basahin po natin ang Matthew 24:13. Balikan natin ito para malaman natin kung sino ba talaga itong mga ditong sinusulat, para kanino ito. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mga katagapong ito ay isinulat sa mga taong may iwan. And of course, para po sa mga Hudyo na hindi nanampalataya sa Panginoon at hindi po sila tumanggap sa ating Panginoon Hesukristo at di nila kinilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kung kaya sila po ay hindi nakasama sa rapture. At kapag dumating na po ang panahon ng tribulation, kung sila po ay mapananatili nila ang kanilang sarili na hindi magpapatatak
sa marka ng halimaw, or the Bible calls it the mark of the beast. At talaga pong nanatili sila, nagtatakbo kasi po hahabulin talaga sila ng kung sino mga gobyerno sa mga panahong yon. At kapag sila po nanatili at kung sila naman po na-capture at hindi pa rin po sila bumigay sa tawag ng pamahalaan sa panahong yon, at hindi pa rin po sila nagpatatak sa marka ng halimaw, na natili silang tapat hanggang wakas, hanggang sa kanilang kamatayan, mapupugutan po sila ng ulo. Sila po ang siyang maliligtas. So yun po yung context ng Matthew 24:13 na pangkaraniwan at sa matagal na panahon kinatatakutan ng mananampalataya ng mga Christians, pero hindi naman pala ito isinulat para sa atin. So once again, para kanina po itong Matthew 24:13 sa mga taong naiwan sa rapture, dahil sila po ay hindi nanampalataya sa Panginoong Jesus, kaya naiwan sila sa rapture. Pero ang maganda po dito, marahil ay narinig nila yung mga teachings nung sila pa nung nabubuhay, at I would say na narito pa po tayo nung hindi pa nagra-rapture, na alala niya, dapat pala hindi ako magpapatatak at hindi ako magpapalagay ng marka ng halimaw. So, alam niya ito. So, nanatili po siya hanggang katapus-tapusan ng kanyang buhay, hindi siya nagpatatak. So, ito po ang tinutukoy ng Matthew 24:13 na nanatiling tapat hanggang wakas. Kaya po sila nangaligtas. Ang tawag naman po dito ng Biblia, mga tribulation saints. Sila po yung mga pinatay ng panahong yon, at sila po ay nanatili na hindi magpapatatak sa marka ng halimaw. Kaya po sila nangaligtas. Ang masakit lamang po dito na katotohanan ay hindi po magandang kanilang kaligtasan. Kaya po ngayon pa lang ay inainganyo po natin ang mga nanonood sa atin na tanggapin na po ninyo ang Panginoon. Habang hindi pa po mahirap tumanggap sa Panginoon, tayo po ay nasa dispensation pa ng biyaya. So, samantalahin natin ang panahon. Now, gaya po na sinabi ko kanina, ang mga tao pong tinuturi na Matthew 24:13, na mga naligtas, ang tawag po dito ng Biblia, ay mga tribulation saints according to Revelation chapter 7, verse 14. And I said to him, "Sir, you know." So he said to me, "These are the ones who come out of the great tribulation and washed the robes and made them white in the blood of the Lamb." Dahil sila po ay talaga naman pong masakit po ang kinahinatnan ng mga taong to. At dalayan ko na hindi po kayo kasama doon. So kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, now is the time of your salvation. Habang tayo po ay nasa biyaya at habang narito pa, hindi pa nagaganap ang rapture of the church, better receive Christ as your Lord and personal Savior. Now, mga kapatid, the church is nowhere to be found during the tribulation period. Kung mababasa niyo po sa Revelations chapters 1, 2, 3, and 4, nandun pa yung church. Pero nung na-rapture na sa chapter 5, wala na po ang church. Nararanasan na po ng mundo ang tribulation. The church is nowhere to be found. Bakit? Na-rapture na po kasi tayo. Amen. At ang puot po ng Diyos ay hindi po nakalaan, hindi po sadyang inilaan para sa mga anak niya. Amen. So bilang mga Kristiyano, hindi po natin daranasin ang tinatawag na Biblia na masidhing kapighatian, o yung tinatawag na pagbuhos ng masidhing puot at galit sa atin ng Diyos. Basahin natin ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. "And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come." So bago pa man dumating po ang puot ng Diyos, tayo po ay iniligtas na at sinundo na ng ating Panginoong Jesus, at makakapiling niya for how long? Forever. Amen. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, "For God did not appoint us," yung as po dito, believers, Christians, mga born again, "For God did not appoint us, believers, to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ." Sundan pa po natin Revelation 3 verse 10, "Because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world to test those who dwell on the earth." So tayo po ay wala na sa mga panahong ito. Praise the Lord. Now, bilang mga bride of Christ, isipin niyo po ito, ang ating bridegroom, ang ating Panginoong Hesukristo. Now, di ba meron tayong, ako po, bride ko si Mrs. Bago kami ikasal. At ako yung bridegroom. Bilang bridegroom, hahayaan ko bang bugbugin ng tatay ko yung aking bride? Kasi kung makakasama po ang mga mananampalataya na bride ng ating bridegroom, of course, who is Jesus Himself, kung kasama tayo sa tribulation period, mabubugbog tayo sa panahon yun. Hahayaan ba ng bridegroom yun? Of course not. Kaya hindi po talaga tayo itinalaga ng Diyos
sa mga panahong ito. Sa mga panahon na kung saan ibubuhos niya ang kanyang puot at galit sa mundong ito. Sa panahong yon, tayo po ay wala na. Tayo po ay nasa piling na ng Panginoon dahil tayo po ay mga na-rapture na. Amen and amen. So if you believe this, please type amen. Pakilagay po sa ating comment section. At sa pagkakataon pong ito ay balikan na po natin ating katanungan at alamin na po natin ang sagot. This is our question once again. Is Matthew 24:13 written to Christians? Ano bang nakalagay sa Matthew 24:13? But he who endures to the end shall be saved. The answer is this. Matthew 24:13 is written to the Jewish people and not to the Church of God. Amen. At ang atin pong solution for tonight, if you have already received Christ as Lord and Savior, you are forever saved. And when the rapture happens, you will definitely be seeing Jesus and be with Him forevermore. Amen and amen. So mga kapatid, mga mananampalataya, wala na tayong dapat pang ikatakot sa Matthew 24:13 kasi may nakita ko kamakailan lamang nagiging hot topic po ito sa mga mananampalataya at natatakot sila. Ang tanong ko nga how to endure to the end? Manatili daw tapat. Alam nyo, manatiling rapture ready. Alam nyo, bilang mananampalataya, we are rapture ready. At bilang mananampalataya, dahil nasa ating pong born again spirit, ang banal na espiritu ng Diyos, imposible po na talagang hindi tayo mamumuhay ayon sa palatuntunan at panuntunan ng Diyos. You know why? Once again, sabi ko nga kanina, because the Holy Spirit indwelling your born again spirit, siya po ang gigiya sa buhay natin. Amen and amen. So yung mga taong sinasabi nila na sila po'y mananampalataya pero hindi po nakikita sa kanilang pamumuhay, hindi po talaga tunay na mananampalataya yun. Pero kung kayo po nakita nyo yung pagbabago through transformation, hindi po lang modification. Kailangan po true heart transformation. Hindi po self-modification. Pag sinabi nating self-modification, pag pumapasok sa church, nag-iiba. Paglabas ng church, lumalabas yung kanyang tunay na ugali. Ang tawag doon ay self-modification lang. Pero ang tunay po na tumanggap sa Panginoon at kapag inangkin po niya at nasa kanya pong born again spirit, ang banal na spirito, ay hindi po self-modification lang makikita sa kanya because isang true heart transformation. Amen and amen. At tayo po bilang mga tumanggap na sa ating Panginoon Jesucristo, gaya po ng ating sinabi kanina, you are forever saved. And when the rapture take place, definitely you will go up. You will be going up. And makakasama nyo na, makikita nyo na face-to-face ang ating Panginoon Jesus. And you will be with Him. Or sabihin natin, sama ko sarili ko of course, and we shall be with Him for how long? Forever. Let me give you itong verse na ito. It's found in 1 Thessalonians 4:17 till 18. Then we who are alive and remain, ito lamang po ang requirement ng rapture. Kapag kayo po ibuhay and remain, ibig sabihin expectant of the rapture. Kasi ma-expectant talaga ay mga mananampalataya. Shall be caught up together. Yung pong word na caught up dito ay harpazo. Snatched away. Yung po ibig sabihin ng harpazo. That's a Greek word. Snatched away. Together with them. Yung them po dito yung mga mananampalatayang nauna na sa atin. Mga minamahal nating kamag-anak. So, ibig sabihin magkakaroon tayo ng reunion with them in the clouds. Gaya po ng sinabi ko kanina. Hindi pa po bababa dito sa lupa ang Panginoon. He will meet with us sa clouds. Kasama ng ating mga mahal sa buhay. Kasama, makikita ko na yung mami ko, ang daddy ko. Magkakaroon tayo ng reunion. Ako, excited na rin ako makita yung aking lola. I believe siya po yung mananampalataya. At ang mga uncles ko na talagang nagkaroon ako ng pagkakataong patanggapin po sila bago sila lumisan sa mundong ito. And then tuloy natin ang pagbabasa. And thus we shall always be with the Lord forever. Yun po ang pinakamaganda ron. Hindi na tayo mawawalay pa sa ating Panginoon. And then, sabi ng verse 18, therefore, comfort one another with these words. Diba, comforting po ang rapture. Hindi po tayo dapat matakot. Ang problema ng mga mananampalataya, nilalagay sila ng kanilang mga pastor, oy, dapat manatili kayong tapat hanggang wakas. Pati yung boses nag-iiba. Nagtutunog talaga, nakakatakot yung boses ni pastor. Pastor, aralin po natin ang salita ng Panginoon. Ang Matthew 24:13 ay hindi po dahilan. Kailangan mo mapanatili ang sarili mo. You have to endure. And by the way, hindi mo ini-endure ang Christian faith. Hindi po pinagtitiisan ng Christian faith. Being with Jesus, nung tinanggap mo siya, it's a life of joy.
Nung araw pa man, ang isipan ko, pag sinasabi natin, being with Jesus, dapat mong i-endure, dapat mong pagtiisan ang buhay ng isang mananampalataya. Kasi nungalingan po yun. Being with Jesus is a life of joy. It's a joyful journey with Jesus. Kaya nga po. Diba yung kanta natin, talaga pong ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bakit sinasabi ng iba, ang buhay ng Kristiyano ay parang pakikipagsapalaran? Hindi po. So tayo po, ang buhay natin, hindi po tayo nakikipagsapalaran para lamang po maligtas. Once again, I'll be giving you Ephesians 2 verses 8 till 9. Ang atin pong kaligtasan nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon. At ito po ibinigay sa atin, inilaan sa atin bilang biyaya. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, sabi ng verse 9, lest anyone should boast. So wala tayo talagang pwedeng ipagmalaki. Amen? Mga kapatid, so sa atin pong pagtatapos, importante po na alalahanin natin na we have been saved by grace. Amen. Salamat sa biyaya ng Diyos. So Matthew 24:13, para hindi na po kayo natatakot. It's not written to the church of God. Kung kayo po'y mananampalataya, it's not written to you. Para po ito sa mga Hudyo. At para po sa mga naiwan. At sila mga mananatiling tapat, ibig sabihin, hindi sila magpapatatak ng marka ng halimaw o yung mark of the beast. At minarapat nilang magpapugot na lang ng ulo. Yun po yung mananatiling tapat hanggang wakas. Kaya po sila naligtas. At ang tawag po dito ng Biblia, Revelation 7:14, mga tribulation saints. Amen and amen. So, kaibigan, kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, gusto ko po kayong imbitahan. Dahil pag dumating po yung rapture of the church, ako po personally and our church, we firmly believe that the Lord Jesus Christ will come in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Mabilisan po yun. Kaya po nilagay ko sa awitin natin, sa isang iglap, sa isang kisap, mga matay ididilat sa alapaap. Pag nangyari po iyon, pagdilat natin, kasama na natin ang Panginoon. Pero kung kayo po'y wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, kayo po'y maiiwan sa mundong ito. At ang mga paghihirap po na nararanasan natin sa ngayon, wala po sa kalingkingan na mararanasan ng tao pagdating ng panahon ng masiding kapighatian, or the Bible calls it the Great Tribulation period. So kung kayo po ay natatakot sa mga nangyayari sa ngayon, mas lalo po ninyong katakutan ng mangyayari sa hinaharap kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon. So, marahil ang question mo, anong gagawin ko, Pastor? Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So, if you want to receive Christ as a Lord and personal Savior, please pray this prayer with me. Sabayan niyo po yung aking panalangin, buksan ang inyong mga labi, buksan din po ang inyong mga puso, at tanggapin ating Panginoon. At kayo po'y makakasama when the rapture will take place. Basta kayo po'y buhay at nananatiling buhay, nananatiling expectant about the rapture of the church, definitely, you will be going up. So let's pray. Pray this prayer with me. O Diyos, aking kinikilala aking sarili bilang isang makasalanan at walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman sa oras pong ito, Jesus, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay mula sa kamatayan bilang patotoo at patunay na ako ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. O Diyos, aking Ama, salamat po sa iyong hatid na kaligtasan at maraming salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At salamat din po na ang Matthew chapter 24:13 ay hindi na mangyayari at hindi ko mararanasan dahil hindi po ito isinulat para sa akin bilang iyong anak. Salamat po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At magandang gabi po muli sa inyo lahat at maraming salamat for joining me tonight at ang oras natin na 19 na minuto makalipas ang 8:00 ng gabi. Ang bilis ng oras, pero I pray and I hope na kayo po napagpala sa ating mga pinag-uusapan. So please, kung kayo po napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, paki-share po yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan,
kakilala at syempre pa sa inyong mga kapamilya. Nang sa gayon, lalo tigit yung mga kaibigan natin na mga mananampalataya, mapawi na po yung kanilang takot about Matthew 24:13. Kasi meron ako napanood nitong nakalipas na linggo na talagang tinatalakay nila at alam mo yung kanilang pagpapursige. Ang tanong nga, how to endure to the end eh. Ang hirap sagutin nun ha. Yung pala yung out of context pala sila. So yung context po is king. Dapat po tama yung konteksto natin. And praise God, bilang mga mananampalataya, when the rapture will take place, you will be going up. Kasama po kayo sa mara-rapture. Amen. So if you believe that you are part of the rapture, pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. At gusto ko nang batiin po ang ating mga kaibigan na kasama tonight. Salamat kay Sister Janeth Arbuyes. Thank you, Lord. Sabi yan, Sister Gigi Crisobel Mendoza. Maraming salamat din po for joining us tonight. Sister Neri Marcade Russell. Amen. Sabi naman ni Sister Maylene, we are greatly blessed by our gracious God through, maraming salamat po. Through your Pastor Laverne. Maraming salamat po, Sister Maylene. And of course, maraming salamat din po sa inyo, sa inyong pagsama sa amin every Tuesday night. Bagaman si Sister Maylene ay nasa Qatar pa. Of course, Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, thank you din po sa inyo. And thank you po, sabi ni Brother John Soleta. And Nanay Medi Ramos, salamat po. Salamat po sa inyong pag-join ngayong gabi. Sister Beth Dimla, amen. Brother Jerome Petalino, amen. Ibig sabihin, naniniwala sila. Yes, magkikita-kita po tayo. Pag nag-rapture na, magkikita-kita tayo sa piling ng Panginoon. Amen and amen. Excited na ako talaga dito eh. And salamat din kay Sister Soleta. Magandang gabi po sa inyo. Ganyan din po kay Brother Andy, kay Kuya Andy Magalong na nasa Kuwait. Kuya Andy, kumusta ka na dyan? And of course, kay Nanay, si Nanay Rosemary Amante pala ito, ang butihing mommy ni Kuya Natnat. Si Kuya Natnat ba kasama natin? Kuya Nat, kumusta na? And of course, kay Ate Narisa, magandang gabi rin sa iyo. Pinabati rin natin si Sister Celeste Bernabe Caniete, magandang gabi po sa inyo. Si Kuya Makoy and Ate Jackie Alcantara. At marami rin po nag-message sa atin via TikTok. Si Sister Evelyn Cruz, amen. Ano sabi dito ni Mala? Nobody, okay na po kami. Makikita-kita kami sa rapture. Of course, amen. Kapatid na Mala. And yun po, ang mga ating mga nauna ng mga minamahal sa buhay na tumanggap sa Panginoon. Kapag nag-rapture na, magkakaroon tayo ng great reunion with Jesus, our Lord. Amen. Sabi naman ni Eddie Torial. Ang ganda ng pangalan niya, Eddie Torial. Amen. Sino pa mga nag-message? Dami yan dito sa TikTok, turo ng ganon. Nang alin kaya? Na iba't iba? Oo nga, ano? Salamat kapatid. Si Rick. And of course, hope you read po Revelation 24:6. Ano kaya ibig niya sabihin doon? Pagbubulay-bulayan. And amen. Kasi ganito lang yan eh, no? Kung kayo po isang mananampalataya, kung hindi kayo sigurado sa inyong kaligtasan, alam niyo, nagiging sinungaling ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba, sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God in Christ Jesus are yes and amen. So mapapanghawakan natin. Kasi kung hindi kayo sigurado sa kaligtasan ninyo, lalabas sa sinungaling ang Panginoon. Sabi niya, lahat ng kanyang pangako are yes and amen. Ano ibig sabihin ng amen? Dapat you are ibig sabihin ng amen, make it happen to me according to your word. That's amen. Pinaigsi lang. So lahat po ng pangako ng Panginoon sa atin, mapanghahawakan natin. And we can say yes and amen. Now, kung hindi kayo sigurado, anong ebanghelyo po ang inyong pinapakinggan? So, iniiwan ko po yung mga salitang ito para meron tayong great comfort. Kaya po sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore, comfort one another with these words. Kung kayo po yung mananampalataya, tapos hindi kayo sigurado sa inyong kaligtasan, hindi kayo sigurado na makakasama kayo sa rapture, how can you comfort one another with the words of God? Hindi ka sigurado. So, kaninong report pa papaniwalaan natin? Yung sinabi ng pastor na hindi sigurado sa kanyang mensahe o sinasabi mismo ng Biblia? For all the promises of Christ, for all the promises of God in Christ are yes and amen. Amen. So, sa mga iba pang nagbigay sa atin ng mensahe, si JR, sabi niya, amen. Si Emmanuel, si Kuya Eman ba to? Amen. Mga naniniwala talagang babalikan sila ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa mga nag-amen.
question lang po, what's your opinion po if ang church na kinabibilangan ay nagpo-promote politics? Dapat hindi. Ang church po talaga dapat nakafocus. Sabi ni Apostol Pablo, masagot ko lang ito. Salamat kay Mia. Sabi ni Apostol Pablo, dapat sa church walang politics. Ako ayoko na may politics. Sa church po, sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Dapat dun po naka-focus. Yun ang central na mensahe ng church. It's all about Jesus and what He has done on the cross. That's the gospel. Amen. Yun. Sino ba si Joe? Sabi niya, do not lean on your understanding. Brother, nobody. Yung verse, yun ba yun? Okay. So, binabati rin natin. Maraming salamat kay yun nga, si Ate Jackie, si Alcantara, kay Kuya Makoy, magandang gabi po sa inyo. Neri Marcadia Russell. Amen. Maraming salamat po for joining us tonight. Becky Amber Nidea, A Life with Jesus is Forever Joyful. Amen. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, as I've said kanina, pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon, mapawi na ang takot ng maraming mga mananampalataya at ng maraming tao. Si Brother Fidel Gabiola, Maranatha, dumating ka na Lord. Amen. Oo nga eh. Yun, marami rin po tayong mga kaibigan sa TikTok at salamat po sa inyong mga nakiki-jamming sa amin sa TikTok. Marami na tayong nakakasama. And kapatid, sa ngalan po na aking buong pamilya, we thank you so much. Gusto po nating maipahatid ang mga mensaheng kagaya nito nang sa gayon ay hindi tayo confused. Kasi po ang salita ng Panginoon ay nagbibigay dapat ng linaw. Amen. So maraming salamat po sa ngalan po na aking buong pamilya. Si Mami Jo, nasa baba. Si Arian, actually kadarating lang from school. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. And of course, kasama ko si Kuya Aves, ating technical director. Nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Which says, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!